For today's video nga ay isi-share ko na nga itong recipe ng aking mango cream cake. Step by step kong ipapakita dito yung paggawa ng cake at saka yung mango cream mismo. Ilang beses ko na ito na-share sa aking live at sa mga long form video pero ngayon ayan gagawan ulit natin ng video. Umpisahan nga natin sa paggawa ng mango chiffon cake. Dito nga ay nakaseparate na ang egg white sa egg yolk. So ilalagay ko na lang mamaya sa caption ang list ng recipe. So dito nga ay unang kong imimix ang egg white. So, dapat naka-high volume kaagad siya. Pagkatapos naman ng ilang segundo, ay isusunod agad natin ilunod itong white na sugar. Hinati-hati ko lamang ang pagbuhos ng white sugar para hindi naman mabigla yung ating eggs white. Para hindi mabigatan. So, hahayaan lang natin iyan hanggang sa umalsa na talaga yung ating meringue. At habang nga nagpaikot-ikot yung ating meringue dyan, ay dito naman sa isa pang bowl, ay paghaluin natin ang eggs yolk, ang white sugar, at saka ang oil. Mix lang natin iyan using the wire whisk. So, kailangan lang natin dito na mag-cream talaga yung mixture niya, mag-light yung texture. So, hindi naman kailangan talaga totally na matunaw talaga yung sugar. Pero at least na ganito yung texture niya, creamy siya and mag-light na talaga yung texture. Pag okay na din, isunod na kagad ang paglagay sa tubig. Maglagay ng vanilla for the aroma. At pampawala na din ng langsa ng itlog. Of course, kailangan din natin ng 1 teaspoon ng mango flavored na Finissimo yung brand na ginamit ko dito. So, mix ulit natin iyan hanggang sa mag-combine. Tapos, ilagay na kaagad ang flour and baking powders. Pampaalsa at pampa-fluffy ng ating chiffon. Mix na ulit natin iyan hanggang sa wala nang makitang powder. Dito sa recipe ko ay gumamit ako ng EPF or all-purpose flour. Pero pwede naman na gumamit kayo ng cake flour. Mas maganda ngayon, mas fluffy. Balikan natin ang ating meringue. So, ayan guys, umalsa na siya. Sa meringue naman, ang tamang consistency talaga dito ay soft peak lamang. Mas maganda yung alsa ng chiffon cake natin pagka soft peak lamang yung consistency ng meringue. So, bago natin ihahalo yung meringue dito sa ating cake batter. So, sinasala ko muna yung cake batter ha para matanggal lang yung mga natirang buo-buo. So, dito nga kung mapansin nyo sa ating meringue, medyo nga nag-stiff na yung consistency niya. Napasobra siya ng kaunti, ng time. Mas maganda talaga guys ha pagka soft peak lang yung consistency ng ating meringue. Pero maganda pa din naman ang kinalabasan nito. Goods na goods pa rin naman. So, mamaya makikita nyo naman yun pagka na-cut na natin. Pagka naluto na at nakat na natin yung chiffon. So, itong isang recipe ng ating chiffon cake ay kasyang-kasya lamang ito sa 12 by 16 na baking pan. So, 12 by 16 by 1 ang size ng baking pan natin ha. So, iyan, binuhos ko na lahat dyan. Kalat lamang natin ng mabuti, tapos tak-tak natin para ma-release yung air bubbles. So, ibibake lang natin ito sa 100 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Malalaman pagkaluto na yung ating chiffon, pagka nangangamoy na siya at ganito na yung color sa ibabaw ng golden brown na siya. So, dito, kahit mainit pa yung ating chiffon, so agad na ikakat ko iyan. Kasi kung antayin ko pa na lumamig iyan, tapos doon ko siya ikakat, magmo-moist na po siya, tapos didikit-dikit na doon siya sa mismong cutter. Magiging malagkit yung chiffon pagka nag-moist siya, tapos papangit yung appearance. So, yung size ng cutting nito is size 2 by 2. Bali, dapat guys ha, na ma-divide nyo sa 6 na piraso dito sa kabilang side, 8 na piraso naman doon sa kabilang side. So, dapat in total of 48 pieces yung ma-slice ninyo para kakasya sa 3 boxes. So, yung isang box kasi ay dapat meron siyang laman na 16 pieces slices ng mango cream. Dito yung hitsura ng ating chiffon. Ayan, ganyan din siya kakapal, di ba? Ayan, ready na yan siya guys. I-arrange na lamang natin ito sa mga boxes. Isunod naman natin i-prepare ang mango cream. Para naman sa mango cream ay meron tayong 2 piraso ng eggs yolk. Maglagay din tayo ng isang lata ng evaporated milk at 1/2 cup na condensed milk. Maglagay din tayo ng 1 tablespoon ng cornstarch. So, pangpalapot ito guys. Importante ang cornstarch ha. Huwag niyong kalimutan. And then, i-mix natin iyan hanggang sa matunaw yung cornstarch. Gumamit lang tayo ng wire whisk para mabilis na matunaw yung cornstarch bago natin isalang sa apoy. At maglagay na din tayo ng 1 teaspoon ng mango flavored. Sorry guys, hindi ko na pala naitakal. So, ayan guys, mix lang natin ha. Huwag niyong tigilan sa pag-mix kasi
matigilan lang to sandali, ayan, namumuo na kaagad. Kasi meron nga ito itlog at saka cornstarch. So, dapat talaga wag tigilan sa paghalo. And dapat medium heat lamang para hindi din masunog, ha. Pag kumulo na siya, guys, then ilang sandali ganito na yung texture niya. Ayan, malapot na siya. Ang creamy ng hitsuran niya. So, pwede ka pa pala maglagay dito ng kaunting butter. Pero pwede naman na hindi na. Optional lang naman iyon. So, papalamigin lang natin ito. And then, once na lumamig na, then pwede nyo na itopping sa inyong mango cake. Advice ko lang, guys, sa paggawa ng mango cream, make sure talaga na naluto nyo ng mabuti. So, mula nang kumulo ang mango cream, mag-add ka pa ng another 5 to 8 minutes to make sure na lutong-luto talaga yung itlog at saka yung cornstarch. Kasi pag lutong-luto yan, mas maganda kasi kung may matira, matagal siyang masira. If ever na may matira na mango cream, ilagay nyo lang sa airtight container tapos ilagay nyo sa ref. Tatagal ang shelf life niyan even after a week. So ayan, pagkatapos nga natin nakapaglagay ng mango cream sa ibabaw ng cake, then maglagay naman tayo ng fresh na mango slice sa ibabaw. At ayan, ready na to serve ang ating mango cream. Pwede na iyan kainin and promise, super sarap nito.